2 years only. 2 years only. Kailangan masira ulit yan. Ang 20%. Ng district engineer, unang-una, ang namili dyan yung politiko. Nako. So siya rin ang taga-deliver ng pera doon sa politiko. Anong bakal o kita mo? Obvious ba? Hindi ito bibitaw. Diyos. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Mukhang ibinisto ni Mayor Magalong kung ano talaga ang tunay na trabaho nitong district engineer at kung paano po sila kumikita sa mga construction na proyekto ng mga kongresista. Dahil ang mga district engineer daw po ng DPWH ay sila po yung mga bagman or taga-kolekta nitong mga kongresista. Ay, grabe. Anyway, pag-uusapan din po natin itong paghaharap ng taga-DPWH at the same time itong si Gobernador Dolor ng Oriental Mindoro dahil dito po sa maanomalya ng mga flood control, no? Hindi pa nga binagyo, tira na. Ay, siyempre bago ang lahat, huwag kalimutan i-like ang ating video, mga kabayan natin. Okay, simulan muna natin dito kay Mayor Magalong, no? Dahil napakaganda po itong binulgar ni Mayor Magalong. And then, in-next natin itong gobernador, mga kababayan po natin. Okay, Mayor Magalong muna tayo. Alam mo kasi, itong mga district engineer, redundant lang yan sa trabaho ng regional director. Ang trabaho ng district engineer, unang-una, ang namili dyan yung politiko. Nako. So siya rin ang taga-deliver ng pera doon sa politiko. Wow. Kakaiba yung dinideliver pera po, mga kabayan po natin. So kung ganon, ang trabaho pala is taga-deliver lang naman ng pera, hindi dapat tanggalin na lang yung mga district engineer na yan. No? Yan ang pinaka-importanting trabaho niya. In fact, yan yung unwritten na kwan niya. Task description niya. Wow. Mag-deliver ng pera sa politiko. So ibig sabihin, pag may kakilala kayo mga district engineer ng DPWH, mayaman yan. Yung DE, yung district engineer, kasi siya na rin ang contractor noon. May sarili na siyang grupo ng contractor. Siya na yung magde-design. At siya pala magpaplano, siya na rin yung magde-design. Nako po, mga kabayan natin. No? Sigurado magagalit na naman yung mga buhaya nito. Dahil bagong ano na naman ito, bagong modus na naman ang ibinulgar nitong si Mayor Magalong. At sabi nga ni Mayor Magalong, siya na yung taga-design, siya na yung nagpaplano, kasabot siyempre yung mga district congressman na nakakatanggap, no, ng mga location, lalong-lalo na galing po kay Tambaloslos. Siyempre, kung hindi ka dikit kay Tambaloslos, alam mo nang ibig sabihin yan, wala kang proyekto. Okay, puntahan naman natin itong si Gobernador Dolor. At the same time, itong district, ano ba ito? District engineer, di ba ito? Kung district engineer itong kausap ni Gobernador Dolor, hindi big time ito. Sige, pakinggan natin, mga kababayan. Dinogtong mo yan, oh. Dapat yan, nung kinabit mo, may dawel. Inang yan. Taga-DPWH pa yung tinuturoan ng gobernador. Tayo dyan. Kita mo, kagagawa lang nila, pitak na agad. Kasi siniminto, walang bakal sa gitna. Dinaya, nag-repair na rin lang, dinaya pa. Grabe naman yan. Siniminto, walang bakal. So, anong tibay niyan? Anong kakapitan niyan, mga kababayan natin? Ibang klase talaga, no? Yung gobyerno ngayon. Ilet, ba na nangyari? No, kita mo, dapat may dawel yan. Meron bang gumagawa? May gumagawa ba na slope protection na walang bakal? Nagdugtog tayo, makawang na agad. Bakit? Walang nagdudugtog. Ibang klase yung designer ng ano na yan, yung proyekto na yan. Yung design nila hindi para matibay. Kundi ang design nila para kung paano sila makapagnakaw. Kawawa po tayong mga ordinaryong Pilipino, no? Hindi pwedeng hindi tayo bumayad ng buwis. No? Hindi pa nga natin natatanggap yung ating sahod, putya kinukulikta na. Samantala itong mga kontraktor, congressman, DPWH, no? Siyempre yung nasa gobyerno, tibang-tiba po sila. Pinaghihirapan ng ordinaryong Pilipino. Yan sa pamagitan ng mga proyekto, ng mga palya. Sa dalawang tingin mo. Gigis ba tama ba? Ikaw, kahit hindi ka taga DPWH, kahit ordinaryo kang tao, common sense dictates. Sino naman ang pumayag na tao mo dyan? Siyempre, pumayag yung mga inspektor dyan, inabos na lang ng pera para hindi makapagsalita, napiringan ng pera.
Paano yung nakita niyo ulit? Sorry. Pero walang bakal, o kita mo. Obvious ba? Hindi ito bibita. Diyos. O may dawilan na nakaganon. Hindi yan bibita kung ang dalawang yan pinagdudugtong ng bakal. Ibig sabihin, sinimento ng mabilis para ipakitang tapos, pero walang bakal. Ardi, ngayong oras na ito, sermonan mo ang iyong project engineer na nagbabantay. Eh baka siya ngayon may utos niyan, butya. Kaya pa iling-iling lang habang kausap si Gob. I demand. Opo. I demand. Pucha, do, ay Ardi, kalokohan na to. Ako, kita mo kaya, bait-bait ko na. Sige. O, sa pakabait ko na kanina. Yo, huwag mo na dyan, boss. Explain, ano yung dowel na yan? Supposed to be, lahat ng concrete. Lahat ng concrete. Lalo na itong gantong protection dike. May bakal na nakaganon. Otherwise, maghihiwala yan. Tama ba, Ardi? Tama po. Tinuruan pa sila ng gobernador. Pisting yawa. The fact na wala yan, ibig sabihin sa ilalim, walang bakal na nakalagay. Hindi po pwedeng naglalagay ka ng concrete finish nang wala kang bakal dun sa sunod na portion. Kakawang at kakawang yan, ipagsisimula na naman ang bitak natin ito. Sige. Kita mo, may bitak na yun, may bitak ito, may bitak yan. Isang araw, Ardi, sira na. Ay, hindi pa gagawin. Pera ulit. Pagdugtungin yung mga semento. Yung mga pagitan. Oo. Ay, kung may Ardi pa rin. Cellphone, cellphone. Sorry. Papayag ka. Mahulog ako, guys. Sorry, Max. Walang dawel? Hindi ko. Pare, bakit nag-crack to? Kasi walang bakal, oh. Pare, portion by portion, pag gumagawa tayo nan, pinagdudugtong parang hindi naghihiwalay. Common, tsaka common sense ang tawag ko dyan. Hindi ka na kailangan ng inhinyero para maintindihan yan. Di paano may papaliwanag ito sa akin? Kitang-kita ko po. Kaya po, sabi ko sa iyo, napaimbestigahan ko na ito ngayon. Nako. Read ko na po yung Papaimbestigahan ko na ito ngayon. Ngayon lang papaimbestigahan dahil na booking. PE para wala na siyang influence dito. Para maging fair po ang investigation natin. Tsaka magre-report po ako sa iyo kung nangyari. Ayan po mga kababayan po natin ang sabi ng DPWH dyan sa Oriental Mindoro kung saan nabulgar po itong maanumalya, walang bakal, manipis na semento ng mga flood control at bawat 1 kilometro ay 1 billion din po yung katumbas niyan mga kababayan natin. Nako po. Kaya sabi po ni Corina, no, ito daw yung dahilan mga kababayan po natin kung kaya't no, itong mga okay. Itong mga pampatibay daw po para sa pagpapagawa ng kalsada, itong tawag dito parang isa po sa mga dinadagdag sa semento para tumibay ay hindi daw bumabenta kasi ang gusto daw po ng mga politiko yung mga nasa gobyerno kasama itong DPWH mas mabilis masira. So, good for 1 year or 2 years lang kailangan masira para may proyekto na naman sila ulit. Kaya ito yung rason na hindi talaga umuunlad yung bansa natin. Dahil po sa sobrang pagnanakaw, lalo na dyan sa Palacio de Polvoron. Meron pa rin pa nagbabago lang. 25 years na. Diba? Nakakailang DBM secretary na tayo. Although, in fairness, ngayon lang ako nakakita ng DBM secretary sa punta doon. Nagpunta Munta doon, pakitang tao lang din. At ako rin, ngayon lang ako nakakita ng DBM, no, na nag-site inspection. Daig niya pa yung DPWH, no? Daig niya pa yung district engineer. Pakitang tao nga, mahilig sila magpakitang tao. Duda po tayo, itong mga nagpapakitang tao, nagkukunwaring malinis, baka mamaya, no, sila yung mga pinuno sa mga ganitong klaseng corruption. Kumbaga, nakikinabang. talaga doon. First time. Diba? Parang gusto niya sabihin, ang budget ninyo safe sa akin, safe sa akin. Pero, kinukwento ko kay Pinky that mayroong isang additive from Japan. Yan, maganda yan. Na pilit inilalako dito sa mga LGU natin. Kasi itong additive na ito ay magsisigurado na ang asfalto ay unbreakable for 25 years. Nako, 25 years? Matagal yon, Ma'am Corina. Hindi sila magkakapira dyan.
Dapat every 1 year or every 2 years, masira agad. 25 years, nako, wala silang makukuhang pera dyan. Malamang hindi mo ibibenta yan. Imagine walang kikita in 25 years. 25 years walang kikita. Grabe ka naman, Pinky. Ay, one time lang. And imagine, wala talagang gustong bumili. Ban din. Dito, ban. Oo. Ban So, substance. ang ginawa nung mag-asawa, binabaan nila yung kalidad noong additive na yon para siguradong pagkatapos ng 5 taon, masisira na yung kalye. Tapos naging acceptable na. Eh, Hindi pa rin. nakakabenta na ng paunti-unti. Pero Ayaw nila yung 5 years pa. Akala ko binalikan. No. 2 years only. 2 years only. Kailangan masira ulit yan. Ang 20% namin, kailangan makakubra kami ulit. O kaya tuwing Patay tayo dyan, no? Ang kukulit ng mga to, no? No! Kailangan 2 years lang yung kanyang durability. So, kailangan after 2 years, masisira na yan. Ay, hindi na pala kailangan yung additive na yan, adhesive na yan, or hardener, o pampatibay na yan. Kasi ayaw ng mga ano natin, mga politiko eh. Eh, may 20%, 30% nila, hindi nila makukuha. So, yan lang po yung ating update, mga kababayan po natin, no? Mas matindi talaga yung corruption sa ating bansa, no? And ngayon lang din ito nangyari na ganito kalakas ang corruption sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Nagpapatunay lang na mahina talaga ang namumuno ngayon sa ating bansang Pilipinas. Maraming salamat.